Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at purihin po ang Panginoon sa umagang ito na tayo po ay nagkaroon muli ng buhay at kalakasan dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito wala po tayong dapat unahin kung hindi ang pasalamatan po o purihan ang Panginoon ngayong umaga. Kaya naman po bilang umpisa po ng ating gawain ay tayo po muna umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung Diyos ang pag-asa. Parangalan ang inyong dakilang pangalan, sapagkat kayo ay mabuting Diyos. Kayo ay tapat na Diyos, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo sa umagang ito. Salamat sa kaloob ninyong biyaya sa amin, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay ginawa ninyo kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyo kaming minamahal. Patuloy kayong nagtatapat, Panginoon. Patuloy niyo kaming kinakalinga, O Diyos.
Hallelujah. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit kami ay nanghihina, Panginoon, kami ay nanghihina, nariyan kayo, Panginoon, upang kami ay palakasin. Nariyan kayo, Panginoon, upang kami ay aliwin, Panginoon. Salamat po sapagkat sa bawat araw, Panginoon, nariyan kayo na aming Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa inyo, Panginoon. Humihingi ng gabay, Panginoon, at karunungan ninyo, pangungunan ninyo, banal na Espiritu, na sa gawain, Panginoon, sa umagang ito, patuloy na kailangan, Panginoon, ang siyang mahayag. Kailangan, Panginoon, ang siyang maitaas. Panginoon, ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod sa umagang ito. Higit na tulungan ninyo ang gagamitin ninyo, Panginoon, na maghahayag ng inyong mga salita. Na patuloy na kayo, Panginoon, ang kumilaw sa Diyos sa ninyo ang kanyang mga labi, upang wala siyang ibang masambit, Panginoon, kundi papuri, pagtaas sa inyong pangalan, Panginoon. Sapagkat karapat dapat kayo sa lahat ng pagtanghal, lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang umagang ito. Ito po ang aming pagsama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Muli isang mapagpalang umaga po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ihahayag po sa atin ni Pastora Maricel Nieto. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating Diyos at sa atin pong lahat. Purihin po ang Panginoon. At tayo nga po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po ay matutunghayan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 4. Basahin po natin ang mula 1 hanggang 7. Akin pong babasahin at sundan po ng inyong mga paningin sa inyong hawak na mga Biblia. Sabi po dito, minsan ng asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. 3. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. 4. Pagkatapos, magbulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang mahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. 5. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya't sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na sa pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ng langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo muna po ay saglit ulit na pumikit upang manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa umaga nito. Kayo po, Panginoon, ang mapapurihan at turuan ninyo po kami, Panginoon, upang maintindihan namin at maunawaan namin ang nais ninyong ipabatid sa umagang ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Makikita po natin dito, ano po ba yung nais batid sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Dito po makikita po natin na may pag-asa po, di ba? May pag-asa po sa mga taong lumalapit at sumusunod sa Panginoon. Ito pong kwento na ito ay makikita po natin dito na ay tungkol sa isang byuda na asawa po ng lingkod ng Panginoon na namatay. At dito po sa makikita rin natin dito na sa paglapit po ng
ng asawa na unang biyuda sa isang lingkod ng Panginoon, makikita natin na yung nais na natin na kasagutan ay ipapabatid sa atin kung tayo ay marunong sumunod sa Panginoon. Dito po tunghayan natin at pag-aralan natin yung mga dapat nating gawin upang makamit natin yung pag-asa o katugunan. Makikita po natin dito, di ba, na kung tayo ay may suliranin o problema na kinakaharap, alam natin po kung sino yung lalapitan natin. Una po ay ang Panginoon, at ang Panginoon po ay gumagamit ng mga tao na siyang tutugon po o tutulong sa atin upang malunasan po natin ang isang suliranin o isang problema po natin na kinakaharap. Hindi naman po kasi isang genie ang Panginoon upang ibigay po sa atin kung agad-agad yung pangangailangan natin na babagsak na lang po sa lupa. Na pag may problema po tayo, dadalangin po tayo, tatawag tayo sa Panginoon. Hindi naman po isang genie yung ating tinatawagan na ibabagsak na lang po sa harapan natin yung katugunan sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Ang Panginoon po ay gumagamit ng mga lingkod niya upang tumugon sa mga taong lumalapit sa Kanya. At dito po, makikita po natin, kung tayo po ay nagnanais, dapat po tayong makikita po natin dito, maging specific po tayo. Katulad po ng ginawa ng biyuda dito. Lumapit po siya kay Eliseo, makita po natin sa verse 1 na excuse me po. Sabi po dito, 'di ba, na lumapit siya kay Eliseo at sinabi niya po yung kanyang problema, yung kanyang suliranin. Sabi nga po dito, dapat tayo maging specific sa nais natin. Makikita po, 'di ba, naging specific po yung biyuda. Sa verse 1 po, makikita natin na sinabi kaagad niya yung kanyang kailangan. Sinabi po niya kaagad yung kanyang nais. Dahil po dito na sinabi niya na mayroon siyang pinagkakautangan at yung sa pinagkakautangan niya, nais kuhanin yung kanyang anak. Nagiging specific po siya, hindi na po siya nagpaligoy-ligoy. At sinabi din po niya na ang kanyang asawa ay lingkod ng Panginoon, na namuhay po ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na po siya, kailangan po, kung tayo ay may nais, ganun din po sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay may nais sa Panginoon, maging specific din po tayo sa gusto nating mangyari. Hindi na po natin kailangan pang magpaligoy-ligoy. Direct to the point na po natin sasabihin. Bagamat alam na po ng Panginoon yung nais natin at ang pangangailangan natin, gusto po din niya na marinig mula sa atin na tayo po ay humihiling o nagnanais po ng ganong bagay. Katulad po ng ginawa ng biyuda po na ito. Hindi na po siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi na po niya kagad kay Eliseo kung ano po yung kailangan niya, kung ano po yung problema niya ng mga oras na yon. At makikita din po natin dito na kung tayo ay nagnanais ng katugunan, dapat ano pa po yung meron tayo. Una po, maging specific po tayo, di ba? Pangalawa po, dapat po tayo ay handang makinig at sumunod. Yun po yung pinaka-importante Yung marunong po tayong makinig at sumunod po sa instruction. Kasi hindi po natin kukuha yung katagumpayan kung hindi po tayo marunong makinig. Kung hindi po tayo marunong makinig at sumunod dun sa instruction na sinasabi. Katulad po ng makikita po natin dito sa verse 3 at saka hanggang sa verse 6 po. Sinabi po ni Eliseo kung ano yung dapat niyang gawin. Sinabi po niya na ganito yung gawin nyo, manghiram ka, umuwi ka sa inyo, manghiram ka ng lahat ng mahihiram mong lalagyan na ng langis at punuin mo yon. Punuin mo yon at nakita po niya. Ano pong ginawa nung babae, nung
biyuda po dito, hindi po siya nag-alinlangan na sumunod. Kasi alam niya po na yung nilapitan niya ay isang lingkod ng Panginoon. At ang hindi po bumibigo ang Diyos. Hindi po bumibigo ang Diyos sa kanyang pangako. Na hindi niya pababayaan ang kanyang lingkod. Ang kanyang lingkod at ang pamilya po nito. Makikita po natin, nandun po yung handang pakikinig kaagad po ng biyuda. Hindi po siya nag-alinlangan na totoo kaya yun? Mangyayari kaya? Hindi po siya nag-alinlangan. Sumunod po kaagad siya. Katulad po ng example po sa isang estudyante. Pag nag-e-exam po sila. Pag nag-e-exam po sila, tag-e-exam po tayo, meron po yung mga instruction na sinusunod din natin para dun po sa isang question. Minsan po may multiple choice. Hindi naman po natin po pwedeng gawin kung ano po yung gusto natin at hindi po natin sundin yung instruction. Sagutan man po natin yung test paper, kung hindi po tayo sumunod dun sa instruction, mali pa rin po tayo. Kunwari po sinabi multiple choice po. Tapos iba po yung ginawa natin. Dapat po nandun tayo sa marunong po tayong hindi lang po hindi lang po basta narinig lang po natin, kailangan nandun po yung willingness natin na sumunod. Makikita po sa atin yung pagsunod. Dahil po dito, ang pinaka-importante po sa lahat ay marunong po tayong sumunod sa instruction na sinasabi po sa atin. Lalo na po ngayon, instruction po ng Panginoon ang mas lalong kailangan natin sa buhay natin. Hindi po tayo makakapagtagumpay sa sarili lang po nating kakayahan. Makakapagtagumpay po tayo kung sasamahan po tayo ng Panginoon, pangungunahan niya tayo, at tayo po ay merong willingness na sumunod at makinig sa Kanya. Sa isang manlalaro din po, di ba? Lagi na po nating naririnig sa mga nagsasalita ng mga kapastoran. Nasa isang manlalaro, bago din niya makuha yung tagumpay, may instructor siya na nagsasabi na dapat ito ang gawin niya. Nag-e-ensayo. Ito din po tayo. Dapat po, dito sa ginawa po ng biyuda na ito, hindi po siya tumalima, hindi po siya nag-alinlangan, nandun kaagad yung pagsunod natin. Ganun po dapat yung maging, kalalagayan din natin sa sangayon. Pag may sinabi po sa atin ng Panginoon, sumunod po tayo. Huwag po tayong mag-alinlangan. At makikita din po natin dito, sa pagsunod po ng babae, sa pakikinig po niya at sa pagsunod sa instruction, ano po yung nakamit niya? Nakamit niya po yung pag-asa na hinihingi niya. Nakamit po niya yung katugunan sa kanyang ninanais. Makikita po natin sa verse 7, sabi po dito, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Praise God po, di ba? Natugunan na po yung kanyang pangangailangan, sumobra pa. Meron pa po silang magagamit na mag-iina. Nabayaran na po niya yung kanyang pinagkakautangan at meron pang natira para sa panimula nilang mag-iina. Makikita po natin dito sa kwento po na ito, maikli lamang po ang kwento na ito, pero nandun po yung kasagutan, yung kailangan po nating lahat. Yung maging specific po tayo, marunong po tayong makinig. Yun po yung pinaka need po natin. Kung tayo ay marunong makinig, andun po nakita na nakuha po ng biyuda yung katugunan sa kanya. Purihin po ang Diyos sa ginawa po, pinakita po ng Panginoon. At ito po ay isang example din para sa ating lahat. Na tayo po, makakamit po natin yung inaasahan natin, makakamit po natin yung ninanais natin, makukuha po natin yung katugunan sa lahat ng ating ninanais kung tayo po ay susunod.
at makikinig sa instruction ng Panginoon. Katulad po ng biyuda. Nung pinag-aaralan po nga po ito, nakakamangha po na hindi man lang dito sinabi na nag-alin. Wala po dito sinabi na nag-alinlangan yung babae. Na pagtalikod ng babae ay nagkaroon siya ng katanungan sa kanyang isipan. Wala po. Kasi alam din po niya na yung kanyang nilapitan ay lingkod ng Panginoon. At alam din po niya na kung lalapit siya sa Panginoon, hindi siya bibiguin. Nagkaroon po siya ng tiwala. At tayo po sa kapanahunan po ng Panginoon, kung ito po ay makikita natin na kumilos ang Diyos sa kapanahunan po ng biyuda na yon, maniwala rin po tayo mga kapatid na sa kapanahunan natin ngayon, kaya rin pong kumilos ng Diyos sa buhay natin. Na katulad po ng ginawa sa biyuda na ito. Makikita po natin at mararanasan natin yung katulad po ng nangyari sa kanya. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Iisa lang po ang Diyos na kumikilos noon po at sa kapanahunan ngayon. Iba-iba man po tayo ng senaryo o ng sitwasyon, pero iisang Diyos pa rin po ang tumutugon sa lahat po ng nais natin. Makikita po natin dito sa mensahe po na ito ng Panginoon. Maikli lamang po, pero naririto na po yung buod ng kailangan natin. Hindi na po natin kailangan pang maghanap ng ibang kaparaanan o ng katugunan o ng kasagutan sa lahat po ng nais natin. Eksakto na po na sinabi dito. Eksakto na po yung paalala sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Na ang nais po ng Panginoon, kung tayo ay may nais sabihin sa Panginoon o meron tayong dinudulog sa Panginoon, maging specific po tayo mga kapatid. Number 1 po, maging specific tayo. Number 2, handa po tayong sumunod anuman po yung sabihin sa atin. Nakakatuwa po talaga na makikita rin po natin dito na kahit pamilya po ito, na ang biyuda po ay pamilya ng lingkod, hindi po sila exempted sa pagsubok talaga na nangyayari. At ganun din po sa kapanahunan natin. Kami man po ay hindi exempted sa mga pagsubok, pero sa bawat pagsubok po, dapat po hindi po tayo malungkot. Ngayon po, sa buhay po namin ngayon, na bagamat marami pong pagsubok na may mga pagsubok po na dumarating, may mga problema po na dumarating o kinakaharap, pero isa lang din po ang minimensahe sa amin ng Panginoon sa mga oras na ito. Lahat po din yan ay lilipas kung tayo po ay marunong sumunod sa Panginoon. Lilipas din po ang lahat kung tayo po ay merong handang, may puso po tayo na handang sumunod sa Panginoon. At purihin po ang Panginoon dahil sa amin din po, nare-realize ko po na ako rin po dumadanas minsan pag nag-iisa ay may mga bagay po akong iniisip na dapat gawin. Pero ipinapaalala po sa akin ng Panginoon at ipinapaisip din po sa akin ng Panginoon na ito ba yung katugunan sa nais ko?
At so, salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita po, lalo po tayong tumitibay. At lalo ko pong nararanasan ngayon na sa pagsunod po sa Panginoon, meron po talaga tayong dapat may instruction po na sinasabi ang Panginoon. At ganun din po ang inyong lingkod. May instruction din po ako ngayon na sinusunod ko po sa Panginoon pag ako po ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. At salamat po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Nawa po ay maging isang pagpapala po sa bawat isa sa atin. Ang salita po na naihayag sa umaga na ito, na sa Panginoon po, hindi po tayo bibiguin kung tayo po ay lalapit sa Kanya at magiging specific po sa lahat ng bagay na nais po nating mangyari sa buhay natin. At tandaan po natin, ganun din po sa pamilya po ng lingkod ng Panginoon na ito. Wala pong pinabayaan ang Diyos. Tapat po ang Diyos na nangako sa atin. Tapat po ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo bibiguin. Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Magkaroon lamang po tayo, mga kapatid, ng pusong handang sumunod at makakamit po natin ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Maraming salamat po at tayo nga po muna ay panandaliunin. Manalangin, purihin po kayo, Panginoon, dakilain ang inyong banal na pangalan. Ama, maraming salamat nga po, Panginoon, sa inyong mga salita na naihayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dalangin po, Panginoon, namin sa umaga na ito ay tulungan ninyo po kami, Panginoon, pangunahan ninyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Pagkaingatan ninyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa lahat po, Panginoon, ng papasok sa mga trabaho at sa lahat po, Panginoon, na may kanya-kanyang gagawin. Dalangin po, Panginoon, namin ang mayamang pagsama at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Maging katatagan po namin ang mga salita at maging katagumpayan po namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa oras na ito. Purihin po kayo, Panginoon, at takilain sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory po. Purihin po ang Panginoon.